Simula sa aksidente si mama at papa dahil sa walang kwentang exhibit na yan na wala akong pamilya. Wala kang conscience. Kala mo ba ganun lang kadili yun sa akin? Kala mo ba hindi rin ako nahihirapan? Ang selfish mo! Chris, nawalan din ako ng magulang. At ngayon parang nawawalan na rin ako ng kapatid. Ilom is a story about an artist that is grieving, and throughout the story, it's basically his journey through healing. Kaya ang title ng film namin ay Hilom. So, nakas ako dito sa project na to not because ako yung pinakang fit. It was actually due na of lack of time kasi we were doing another production and it got canceled. So, we had to rewrite and remake another story from scratch. So, gumawa kami ng bagong film. And it was between actually me or Jay-Z, but they decided to go with me. Speak 10 years, Chris. Ano ka naman sa sarili mo? Years na talaga? 10 months. Di ganun mo kadali, ate. Baka para sa'yo, oo. Kasi may asawa ka, may anak ka. Di ba, may pamilya ka, ako wala. Simula nung naksidente si mama at papa dahil sa walang kwentang exhibit na yan, na wala na ako ng pamilya. Kung alam ko lang, di dapat di ko na tinuloy ang passion na to. Di sana nandito pa rin si mama at papa. Kaya huwag mo akong pinipilit siya sa art school na yan. Yung ganun kadali, ate. Baka para sa'yo, oo. Kasi may asawa ka naman eh, di ba? May pamilya ka. Ako, wala. Simula sa aksidente si mama at papa dahil sa walang kwentang exhibit na yan na wala akong pamilya. Honestly, Hilom kind of chose us. So guys, ito karami locations. And kailangan na natin mag-shoot next week. Wala pa kami nasi-secure na location. Kaya to, 50 hours. Ang galing! Kaya to, 50 hours kaya. 50 hours. Wala pang budget, walang... Tapos hindi pa secure yung mga actors. Kasi sa acting pa, sino yung director? Wala rin na isang linggo. The challenges kept coming again and again, and we had to change everything. So we figured if it was giving, this much trouble to us, then we should just change the whole thing, diba? So it may not be the story that we wanted to in the beginning. It wasn't the story that we originally wanted to tell, but somehow it became the story that we all needed, and the outcome kind of surprised all of us. So I'd say it was a really good change up. Well, getting the location, especially yung mga housing, no, sa Makati namin siya sinut, no, sa Airbnb. So, we get that location kasi, personally, walang available na house ng mga back to na pwedeng pagsutan. So, me and Cheryl decided na mag-book na lang ng Airbnb. Then, sakto, yung friend namin or yung classmate din namin dati, na si Japhne, they have an Airbnb sa Makati. So, we grab it since may discount din. So, ginaw na namin siya. Sino yung ano nun? Wala na! Nawala na! Dito na yan. Sabi ko, screenshot na. Ayun. Oh. Screenshot na. Airbnb. Bigyan na tabahan ako, Julius. Grabe naman sa may pa-timer ang pagbayad. Ayun o, meron na nga tayo. Oh, nakacheck na nga So, you tayo. verify your ano nila. Ano, walang nakalagay na ano? 2020. Tayo. Yung mga nandun. Lahat eh, doon ka sa... So, I also search for location na nag-match sa mood and theme ng story. So, while sa ibang scenes, sa school na namin siya sinut, no, especially yung exhibit and also yung office. Then, yung bridge scene naman, I search sa mga location here lang sa Antipolo area para hindi na lumayo pag nag-shoot kami. The heart of the film is that the healing, it's not always a pretty experience, it's not always good, but it is needed. It is worth it. So Ang first
first day ng shoot namin ay agad-agad doon sa Makati. So, day 1 namin, doon agad kami nakipagsapalaran. At nag-commute lang kami. Yes, may mga luggages kami sa LRT. Tapos, talagang dinayo namin ang Makati. No? Ang dami naming dala. May mga tripod, lightings, tas mga maleta. Guys, hindi na sila nagkakasya sa loob. Late na. Yeah. And then, pagdating namin doon, we were expecting to just have a one Airbnb for us. And, nung nandun na kami sa admin, they told us na ang maximum lang na packs for the Airbnb ay 4 packs. We were 8 that time. So, sabi nila, it's either magiging visitors lang yung other half and then kailangan umuwi. May baso. May baso na tayo dito. Dito. Ang ganda ng lugar. Bakit may baso? May sako tayo dito. May laman ba yun? So guys, hindi tayo makakapasok. Wala nang laman eh. Uwi tayo. Isa naming option is to book another unit, which was out of our plan that time. So, yeah, we called our friend na may-ari ng Airbnb, and supposedly we were beforehand we were allowed to be there na 8. So, problem na siya sa admin ganun. And ewan ko, mukha pa kaming ewan. Ang dami naming dala. So, siguro masyado kaming sketchy tingnan para doon sa araw na yon. But, yeah. Dahil doon, nagkaroon kami it caused delay talaga doon sa schedule namin. Okay, so, kukuha tayo ng bagong room. Kaya kami kayaman. Kasi, bawal ang 8 sa isang room. So, kukuha tayo ng isang room. Saan galing yun? Saan galing yun sa room? Sabi alam. Check natin guys kung meron talagang room para sa atin. Sir. Ano? Tara? What if wala talagang room for us? Anong plan F? Hindi. Dapat ba yun? Ayun naman mga ano natin, nasa ibang ano. Nasa ibang unit Nasa na? ibang dimension. May room na. Meron na. Ako ba yun? Ginapakawan. Meron na! Hindi ako sasama pag wala. Wala ka talaga, pero si mama. Ito kaya talaga. Oo, bakit? Yung naging remedy na lang namin or solution namin doon is to really book another unit, which tinulungan din naman kami ng friend namin yun. And ayun, nag-book kami ng isang unit. That's why if you will notice, I don't know if you noticed, but yung living room na scene is actually a different unit and doon sa room ni Sean. So, magkaibang unit yon. We just really worked it out na as if magkadugtong siya na bahay. Pero magkaibang unit yon. So, panay akyat baba kami ng unit to shoot. Wala pa. Wala pa. So I'm Maclod Opinion. I'm the director of photography and the film editor ng Back to Production and Hilo. So I set up the first shot base, of course, the storyboard. So yeah, we come up to have a establishing shot, which is the apartment itself. Well, sa totoo lang, inuna kong basahin yung script so I can have the mood ng story to, understand the story's atmosphere and yung visual needs, no? So, from there, I work on selecting props and also the details na magso-support dun sa narrative nung pinakang kwento. Then, nakatulong din si JB when it comes to the production design kasi siya yung naka-partner ko when it comes to designing the production kapag magsushoot na kami. I play the character of the mother who plays an important role in supporting the story's, development. Isa siya sa dahilan kung bakit the main character who played by Sean Dustin is very passionate sa dream niya, but also the reason why the main character wants to give up on
on his dream and also to hang on his dream, no? So nung while watching the film, especially the part nung binabasa na nung main character yung letter echoing the mother's voice, no? It really reflect yung mother's love and support sa kanyang child, no? Which as I can see important for the growth of every children. At sana, kahit anong mangyari sa buhay, huwag mong kalimutan gawin ang bagay na nagpapasaya sa puso mo. Dahil kapag nagpinta ka, parang nakikita na rin namin ang mundo sa mga mata mo. Proud na proud kami sa'yo, anak. Palagi. I play Chris. He is a artist who is struggling with grief due to the death of his parents, which he blames himself for. The film is about his journey towards forgiving himself and discovering his passion for art again. So, I played Angela sa Hilom. She is the older sister ni Chris or ni Sean. And basically, she's one of those people who supported Chris throughout his journey in healing and moving forward sa life. I play Chris's dad, and Chris's dad character is like a very supportive, your typical very supportive father for their son. Ba't di mo gayahin Ate Angela mo? Vegetarian. Pass. Paubos na to. Magtuloy, sorry ka pa. Uy, huwag mo kasi nga ni! Oo. Oo, luwa mo eh. Luwa mo yan. Luwa mo yan. Hindi na tutuwa. Hindi na rin. Gila na siya. Ay, hindi. Ano na to? no? Binaba mo pa. Ikaw, wala mo na. Mali! Dapat dito tayo nagwa. Hindi yun. Mukhang tagay. Nakakiti na sila nakita ka. Mali! Tinanong ko kayo kung gets nyo, tapos nag-oo naman kayo. Minsan ako oo na lang parang sige na lang kung anong gusto mo. Tinetest ko lang talaga kayo. Sige na, isa pa. Go na. Tama ba? Isa, dun sa ano pala, kukunin nyo na pala. Isyan. Pero hindi kitigil. Ano ba, isa pa? Or, bilis! Galing! Galing! Magaling! Ano talaga? Idol tayo, idol tayo. Ayan, ayan! Time check. So guys, finally nakapag-decide kami na matulog muna. Time check, it's 3:10 a.m. 3:10. So we decided na magising ng 6 a.m. So we have 3 hours na lang to sleep. Wish Ash lang. Wish Ash. Wish Ash. Yes, sir. Going down. So after nung first day of shoot, then of course mga pagod na. We decided na stop na yung shoot kasi need namin ng pahinga. Natapos kami 3 a.m. Nag-alarm din ako ng 3:30. Nag-set ng alarm si Claude, okay? And then, kami naman lahat, nag-set kami ng alarm. And then, nung nagising na kami mga 6, which is just the time na ako personally nag-alarm ako ng 6. Si Claude sabi niya, parang na-realize niya, shucks guys, 6 na. Bakit late na tayo nagising? Dapat 3 nagising tayo. I was like, confused. Bakit 3 dapat gising na tayo? 3 na tayo natulog eh, 'di ba? Then kasi yung pagising ko, ginising ko pa yung ibang kasama sa room. Sabi ko, uy, alas 6 na. Kasi akala ko talaga magigising kami na alas 3. So pala alas 3 kami lahat natulog. Akala niya, marami pa kaming time matulog that time. Pero ang totoo, yung pag-set niya ng alarm, patulog pa lang kami nun. Pre, pusaba, pre. Nagbalado dito. Siya. Pre! Mga ganyang problema dapat hindi mo sinasarili, pre.
Huwag. Bakit mabigat kang dinadala, pre? Labas mo. Ayun, nilabas na nga. We are not helping at this point, ate. Pinapalala ko na yung sitwasyon eh. Chris, nakikita mo ba yung sarili mo? Nag-resign ka without any savings. Ano plano mo? Pakalubog na lang. It's been 10 months, Chris. Tulungan mo naman yung sarili mo. Hindi naman yung gano'n kadali, ate. Baka para sa'yo, oo. Kasi, may asawa ka, di ba? Ulit. Asawa. Maganda na. We are not helping at this point, ate. Pinapalala ko lang yung sitwasyon. Hindi naman yung gano'n kadali, ate. Baka para sa'yo, oo. Kasi may asawa ka, di ba? May pamilya ka. Ako? Wala. Simula nung aksidente sina mama at papa, dahil just walang kwenta exhibit na yan, nawalan ako ng pamilya. Di sana, buhay pa sina mama at papa. Kaya wag mo pinipilit sa akin yung art exhibit na yan. Art school. Saan? Ano mo naman yung sarili mo? Hindi naman yung gano'n kadali, ate. Baka para sa'yo, oo. Kasi may asawa ka, di ba? May pamilya ka. Ako, wala. Simula nung mamatay si mama at papa, dahil sa walang kwenta exhibit na yan, nawalan ako ng pamilya. Wasn't your fault, Chris. Aksidente yun. Kung alam ko lang, at di ko na tinuloy yung passion na yan. Di sana, buhay pa si mama at papa. Kaya huwag mo pinipilit sa akin yung art school na yan. Chris, I know you feel guilty, but blaming yourself won't bring them back. So many araw nila they were thinking about you. They were proud of you, Chris. So, please allow us to help you at tulungan pa rin yung sarili mo. Eh? Ayaw mong tulungan yung sarili mo. We're trying to help you, Chris. Hindi ko naman hinihingi yung tulong nyo. That's the thing. Ayaw mong tumanggap ng tulong kahit hindi mo naman na talaga kaya. We are not helping at this point, ate. Pinapalala ko lang yung sitwasyon. Tingnan mo nga yung sarili mo. Nag-resign ka without any savings. Anong plano mo? Magpakalugmok na lang? It's been 10 months, Chris. Maawa ka naman sa sarili mo. Hindi yung ganun kadali, ate. Baka para sa'yo, oo. Kasi may asawa ka, di ba? May pamilya ka. Ako, wala. Simula nung aksidente sina mama at papa, dahil sa walang kwenta exhibit na yan, nawalan ako ng pamilya. Chris, aksidente yun. Walang ko nun. Sana, hindi ko na tinuloy yung passion na yan. Hindi sana, buhay pa sina mama at papa. Kaya wag mo pinipilit sa akin yung art school na yan. After the first day of shoot, nag-edit na agad ako ng mga na-shoot na namin na scene. Kasi importante yun kasi para mas ma-visualize namin yung pinaka output ng film. So, yung part na yun talaga yung pinag-focusan ko i-edit. Then, I saw na hindi siya ganun kaganda, hindi ganun ka-polish yung pag-shoot. And then, kasi yun yung time na last shoot namin the first day, which is yun yung nag-alarm ako ng 3 a.m. Yun din yung mga lutang na kami. So, ang pangit, hindi maganda yung shot, yung acting. Tapos, yun, sabi ko, reshoot natin. Then, yan, nag-decide kami na mag-take ng second day shoot dun sa apartment. So, pagdating sa art gallery scene, we focus on creating realistic gallery environment that reflected the story's tone, no? We carefully arranged the artwork, the props to make the space to become a visually engaging and appealing and believable. Especially, medyo kulang yung props namin when it comes dun sa mga paintings, which is very important kasi ayun yung personality ng bida and ayun yung pinaka-scene eh. Na-overcome namin siya because of the help nung isa naming writer, si Thea Lidaho, kasi nagbigay siya or nagdala siya ng mga paintings for us to, execute at ipakita yung message nung pinaka-scene. Congratulations, Chris. Great work. Sorry. Ba, umayos ka. Hindi
lips mo. Ganun mo lang. Huwag mo i-scrunch. Yan, yan, yan. Yan. O, iganan mo. Mama. Ayun. Kanina pa yun. Bakit ka Suklay ka ba? pinapawisan? Wala kaya kayo nag-dragpan? Mamaya pagdating sa bis, tatalo na talaga ako. Ano to, grooming ng aso? Aray mo. Tatalo na lang ako mamaya. Santo po ako. Ano nga siyang si Padre Salvi. Ikaw po ba yung pwede namin makausap tungkol sa nangyari at San de Ocampo? Nakikiramay po kami. Ang bagal ng kotse ko. Hi guys, so welcome to day 4 of our shooting. No? Nakabike ka kasi. days. Nakabike ako. Wow! Si E.T. Si E.T. Andun? Somehow, I have an expectation na it will go smoothly than before. Kasi, we did it already, di ba? And, pre-practice din namin siya beforehand. Mahawa ka naman sa sarili mo. Hindi yung ganun, ate. Hindi mo kasi naiintindihan. O, di ba, hindi mo sa akin. Ako yung dahilan eh. Araw-araw, gabi-gabi, sinisisi ko yung sarili ko. It wasn't your fault, Chris. Aksidente yun. Talaga ba, ate? Chris, kailangan mo rin patawarin yung sarili mo. To move forward. Bakit ba ayaw mo tulungan ang sarili mo? We're trying to help you. Hindi ko naman hinihingi yung tulong niyo. That's the thing. Ayaw mo tumanggap ng tulong kahit hindi mo naman talaga kaya. Well, you're not helping at this point, ate. When reshooting, actually, dinagdagan pa nila yung line, so I had to memorize not just the half page, but actually an entire page na of dialogue para it could be shot in one take. Dahil sa walang kwenta exhibit na yan, nawalan ako ng pamilya. When Sean finally got through that line, it was so amazing. It was so gratifying. Finally, talagang napapikit ako sa pasasalamat kasi kinaya niya. Kasi talagang ayun yung pinapractice namin ang tagal-tagal, parang doon natapos ang oras. Emotionally, physically challenging. Yes. It was challenging in general. Saan yung art school na yan? Chris, kailangan mo rin patawarin yung sarili mo. Move forward. Hindi yung ganun kadali, ate. Baka pa sa'yo. Kasi may asawa ka naman eh, di ba? May pamilya ka. Ako, wala. Simula ng aksidente si mama at papa, dahil sa walang kwentang exhibit na yan, nawalan ako ng pamilya. So, lalala ako sa'yo ngayon, Chris? Kala mo ba ganun na din ko para sa akin? Kala mo ba hindi ako nihihirapan? Ang selfish mo! Chris, nawalan din ako ng magulang. At ngayon parang nawawalan na rin ako ng kapatid. Ano? Gusto mo hayaan ka na lang namin? Gusto mong gawin mo na ang gusto mong gawin? Sige, yan, mag-cut ka na lang. Magpakalubok ka. Hanggang sa mabaon ka sa utang, sayangin mo yung buhay mo. Sige! Yun, nakakapagod pa rin siya, to be honest, the second time around. It's just that, ayun, we could say na mas naging better siya. And it's a good thing na we reshoot at hindi kami nagsettle dun sa first shoot namin. Kasi, hindi siya maganda. Parang masasabi ko talaga, mas naging better nung nireshoot namin siya, which is a good decision for us. Yan. They were proud of you, so please, allow us to help you at tulungan mo rin yung sarili mo.
Pipikon ako pag di niya sasabi. Sapa. Ito na yung drama na ito sa behind the scenes. So last day na and yun, hinuli na lang namin dahil kala namin pinakamadali yung voice over ni La Cris. Yung pala, yun yung magiging pinakamahirap. Daming takes dahil ang hirap mag-project while voice acting. We really thought na it would be just, okay, madali na lang to, voice over na lang to, diba? Kailangan na lang namin to pasadahan. Kasi, babasahin mo na lang diba? So, delivery na lang. But then, we never thought it would be harder. Parang mas mahirap pa siya dun sa argument scene pala namin ni Sean. Kasi parang, hindi niya makuha yung right na tone. Alternate na lang kami, okay lang. Tanggalin mo na lang yung number. Repeat after me. At malaking parte rin ng pagpipilta. Malaking parte rin ang pagpipilitan. Ang alaala. Alaala, Ayoko nang balikan. ayoko nagbalikan. I'm learning my ABCs. Ayoko nang balikan. Ayun, yung ginawa na lang namin talaga dun is I will say the line and he will repeat it sa akin. Para pag narinig niya, gagayahin niya na lang yung tono from me. Go. Painting. Naging malaking parte siya sa kung sino ako ngayon. Sa totoo nga, sila palagi ang mas excited tungkol sa pagpipinta ko. So, pag sinasabi ko yung lines, always lumalabas siya na parang patula or ewan ko bakit ganun yung nakalabasan niya. Tuwan-tuwa nga lagi si Thea, sinasabi sa akin, lagi na ulit yung painting. Naging maming parte siya sa kung sino ako ngayon. Baka magkaroon tayo dito ng painting scene, ha? Habang... Okay. Dito na lang ba view niya? Dito na lang ba? Dito ka muna tayo sa iba. Painting. At malaking parte din. They were almost giving up hope. You can see it in their eyes that, it was a lost cause. But in the end, we pushed through. He pushed through, Sean, and he gave a really good voice for that. Matagal ko pong inisip na kasalanan ko ang lahat. Na kung hindi dahil sa exhibit na yun. Kung hindi ako nagpinta. Baka nandito pa sila. Congratulations, Bunso. Ngayon ang una mong art exhibit. Masaya kami unti-unti mo nang naaabot ang pangarap mo. Alam namin marami ka pang ipipinta at hindi kami magsasawang bida lahat ng yan. At sana, kahit anong mangyari sa buhay, huwag mo kalimutan gawin ang bagay na nagpapasaya sa puso mo. Dahil kapag nagpinta ka, parang nakikita na rin namin ang mundo sa mga mata mo. Proud na proud kami sa iyo, anak. Palagi. So, how I came up with Hilom OST. Nung nabasa ko yung buong script ng Hilom, I was like, ano nga ba yung isusulat na kanta ni Chris? Base sa sitwasyon niya. Ang plot kasi ng film, diba, is namatay yung parents ni Chris and yung parents ni Chris ay nagsiserve as motivation niya para mabuhay. So, maoobserbahan niyo yun sa lyrics, no? So, Hilom OST is the POV of Chris. Yan, pinasok ko yung point of view niya and doon ko sinulat yung kanta. And nung nasulat ko na yung kanta, tsaka ko siya ginawan ng melody, nag-acapella ako, and then nirecord ko siya. However, doon na yung pumasok yung problema. Number one, hindi ako marunong tumugtog ng gitara. And number two, hindi ako marunong mag-MIDI or yung mga digital instruments. So, considering the fact that we have limited amount of time, I have to be resourceful. So, dito na dumating si Suno AI.
in-upload ko yung lyrics na ginawa ko and then yung a cappella version ng Hilom sa Suno AI, and doon na nagkaroon ng polished version yung Hilom. Di ko mahanap ang mga ngiti ng mga taong nasa kabilang mundo. Di ko mahanap ang mga ngiti ng mga taong nasa kabilang mundo. Ipipinta ko na lang ang kahapon. Kailan ba ako maghihilom? Minumulto na ako ng nakaraan. Pwede bang isang tabi ang nararamdaman? Mga boses na di ko kayang iwan, mapatawad, papatawad, patawarin ang sarili na sasaktan. Mga bubog sa sahig na nahahakbangan, ipipinta ko na lang ang kahapon. Kailan ba ako maghihilom? Originally, Hilom OST was of rock music. No, ang inspiration ko doon is Sleeping with Sirens, yung kanta nila na Who Are You Now. Naka-on repeat yun sa akin nung time na sinusulat ko yung lyrics ng Hilom. Gumawa din ako ng additional version, minodify ko siya. May acoustic version. So, we find out that nagmamatch yung acoustic sa mismong film. Kaya mas yun yung pinili namin as main OST ng Hilom. Minumulto na ako ng nakaraan. Pwede bang isang tabi ang nararamdaman? Mga boses na di ko kayang iwan, mapatawad, papatawad. Patawarin ang sariling nasasaktan. Mga bubog sa sahig na nahahakbangan, ipipinta ko na lang ang kahapon. Anong feeling ma-nominate as Best Actor? Nasa kabilang mundo, hindi ko mawari kung mananatili pa ako kung wala na kayo. Ipipinta ko na lang ang kahapon. Kailan ba ako maghihilom?